Okay, paano mo ba ipapaabot ang isang napakahalagang mensahe kung bigla na lang tumigil ang buong mundo? Well, para sa isang spiritual leader, yung sagot, dumating sa isang panaginip. Isang medyo misteryosong pangitian na may hawak pala ng susi para makipag-ugnayan sa digital age. Tara, alamin natin kung paano na-decode itong banal na mensahe. So lahat to nagsimula sa isang simple pero medyo kakaibang imahe, no? Isipin nyo, isang poste na gawa sa semento nakatayo lang mag-isa. Ano kayang ibig sabihin nito, di ba? Dito mismo nag-umpisa yung buong paglalakbay para maintindihan yung mensahe. Okay, so sa unang bahagi, tingnan natin itong mensahe sa panaginip. Ano nga ba yung mga simbolo sa likod ng pangitain na to, lalo na yung view mula sa tuktok ng poste? Hindi ito basta-basta pag-akyat ha. Ayon sa kwento ng panaginip, sinigurado muna niya na matibay yung poste. Tapos dahan-dahan siyang umakyat sa pinakatuktok. At nung nandoon na siya sa taas, habang nakatingin sa ibaba, doon niya na-realize, malinaw na malinaw ang view. Pero, ilan lang pala yung makakakita sa kanya? Pagbaba niya mula sa poste, may isang kakaibang usapan na nangyari. Kausap niya yung isang pigula na kinilala niya bilang si Hesukristo. At ang tawag niya, hindi Panginoon o kung ano paman, kundi best friend. Sobrang personal. At dito talaga yung medyo mind-blowing na part. Fear of heights daw, pero hindi to literal. Ang interpretasyon dito, yung takot sa heights ay simbolo pala ng takot na habang ikaw nasa itaas, napakaraming tao sa ibaba ang hindi mo maabot, mga taong nalulunod at hindi maliligtas. Grabe. Okay, ikalawang bahagi. Ilagay naman natin tong panaginip sa tunay na konteksto. Kasi hindi lang ito basta panaginip eh. Isa itong direktang tugon sa isang problemang kinaharap nating lahat. Isang mundong biglang napilitang mag-isa. Naalala niyo pa ba yon? Biglang nagsarang lahat. Mga simbahan, mga biyahe, yung simpleng pagkikita-kita. So, naging critical yung tanong. Sa isang mundong nakakulong sa kanilang mga bahay, paano ka magbabahagi ng mensahe ng pag-asa? Kasi ito yung pinakamalaking problema, di ba? Lahat ng tradisyonal na paraan, yung pulpit, yung personal na kwentuhan, biglang poof, nawala. Kailangan ng isang bago at mabilis na solusyon. So, dito na papasok yung exciting part. Dito na natin i-decode yung mga simbolo. Tingnan natin kung paano isinalin ng bawat elemento ng panaginip sa isang practical na digital na solusyon. At heto na nga yung naging translation. Yung kwarto sa panaginip, yun daw yung pag-iisa natin nung lockdown. Yung mataas na poste, parang isang focus na Zoom call daw. At yung mga picture frame, yan yung mga mukha natin sa screen, di ba? Yung grid view. Ang galing ng koneksyon mula sa simbolo, diretso sa teknolohiya. Ikaapat na bahagi na. Dahil sa logic na yon, naging malinaw na yung unang bahagi ng stratehiya. Kailangan ng isang nakafocus na koneksyon. So, ayon sa interpretasyon, Zoom ang kumakatawan sa poste. Perfect siya para sa isang focus na talakayan kung saan bawat mukha ay parang nasa picture frame. Pero, tulad ng poste na iilan lang ang nakakakita, may limitasyon din yung Zoom. At ito na nga yung problema sa Zoom. Para daw ito sa mga mayayaman, yung mga may pambayad sa Wi-Fi, data at may matinong device. So mahalaga siya, pero exclusive. Paano naman yung iba na hindi kayang makasali? So, ikalimang bahagi, pag-abot sa lahat. At yan yung nagdala sa atin sa ikalawang parte ng pangitain, yung solusyon para maabot ang lahat, harap-harapan. So, biglang nagbago yung views sa panaginip eh. Wala na siya sa tuktok ng isang malayong poste. Ngayon, nasa loob na siya ng bahay, harap-harapan kasama ang maraming tao. So, malinaw yung mensahe, kailangan ng isang paraan para sa mas malawak at mas personal na connection. Kaya pala, ang solusyon ay hindi Zoom o Facebook Live. Ang tamang sagot ay Zoom at Facebook Live. Ang Zoom, yun yung poste, para sa focused at malalim na usapan. Ang Facebook Live naman, yun yung harap-harapang koneksyon, para sa lahat, para sa masa. At ito ang naging final action plan. Gamitin ang lalim ng Zoom para sa mga talakayan at kasabay nito i-stream yan sa Facebook Live para walang maiiwan. Ito ang naging sagot ng panaginip sa hamon ng lockdown. Napaka-praktikal. At sa huli, ibinalik ng speaker yung tanong sa kanyang mga tagasunod. At ngayon, ipapasa namin yan sa inyo. Sa panahon natin ngayon kung saan ang teknolohiya at pananampalataya ay lalong nagiging magkaugnay, para sa inyo,
Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ganitong klaseng mensahe para sa ating kinabukasan? Isang bagay na pwedeng tag-isipan?